So, ito po guys ay babaguhin ko. Ang pangit na po ng ating mga houseplant. So, ito po kasi guys, aalisin ko talaga dahil nagpagawa po ako ng patungan. Doon ko lalagay sa gilid guys yung ating plant rack. Tapos bala ko alisin lahat yung mga doon. Snake plant kasi napansin ko guys, pumapangit na yung aking snake plant doon. Gumanda naman siya, kaya lang ngayong sobrang init po. Hindi na siguro nila gusto doon. Hindi muna ako naglinis bago ako mag-video. At nagdilig din ako kaya medyo basa yung lupa. Tapos guys, yung doon na maganda na mga hanging plants. Ayan po, mga natuyo na rin po yung mga dahon niya kasi napakainit kahit saan po. Kahit po may bubong dong yero, napakainit pa rin po kahit may mga kahoy na doon. Kaya itong side na to guys ay aayusin ko uli yung mga yan. So, marami-rami na naman uli akong tatrabahuhin. Kasi, ayan, dito yung houseplant. Tapos, ito na nga po yung iba nating houseplant na nipalit ko yan. Na dati po, makikita nyo, nandito po yung mga succulent natin at nandun yung iba-ibang halaman. So, dito na yung mga houseplant ko. Ayan, marami pa akong ayusin dito. At itong plant rack na ito, ayan. Kukunin natin tong plant rack na to na pinaglagyan ko ng mga pang garden wedding. Kaya nagpagawa ako. Ayan, napuno kasi yung layer na ito. Ay, yung ating donkey's tail, ayan, hindi ko pa sinasabit kasi nasira po yung butas niya. Napigtas yung pinagsasabitan niya. Kaya dyan po muna siya. Ngayon po, umpisahan na naming alisin yung mga nakapatong ditong lahat ng mga halaman para po malinis. Lahat po walang nakapatong dito para pag nagsisemento kami, wala pong istorbo. Kaya ililipat ko muna doon sa kabila. Pagkatapos ng mga ilang araw, ito naman po ako at ibinabalik ko na yung ating mga plants. Pero iniba ko na po yung ayos. Inadjust ko lang po sila. Dati po, ang kinatatayuan nitong ating snake plant ay nandito sa bandang gitna sa tapat na tong lamesa. At yung pinaglalagyan po natin itong snake plant ngayon ay lamesa lang po yun na may iba-ibang klase ng halaman na nakapatong. Hi everyone! Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon po kahit umuulan ay tutuloy na natin yung ating ginagawang pagbablog. So gusto ko pong i-share sa inyo guys yung akin pong natapos dito sa ating mga snake plant. Yung inayos ko po na pinakita ko sa inyo. Yan dati kanina yung nakita ninyo na magulo pa at hindi pa natin siya naayos. Ngayon may naayos na po ako dito, makikita ninyo. Pero kunti lang naman po yung pinagbago. Baka bago lang po kayo dito sa ating channel. Ayan, inaanyayahan po kayo mag-subscribe sa mga bago pong nanood ngayon at bumisita sa ating YouTube channel. Ayan, sana po huwag ninyong kalimutang mag-subscribe at i-hit po rin ang bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago tayong video at parati po kayong ma-update kapag i-click po ninyo yung all. Ayan, so kapag hindi po ninyo makikita yung ating video kasi nawawala. Dahil na-experience ko po yun sa meron po akong pinapanood. Tapos hindi ko siya na-click ng all. So hindi ko na po siya makita kahit gusto ko siyang panoorin. Kailangan i-search ko pa yung name niya. So para po maging updated po kayo, i-click po ninyo yung all. Ayan. At paki-support na rin po ng ating mga social media. So ito po guys yung natapos ko. Kaya mapansin ninyo na nandun na po yung patungan natin ng snake plant. At dito po yan dati nakapwesto sa aking kinauupuan dito. Nandito po yan dati. So, in-adjust lang natin yung ating snake plant. At tapos, yung dito po, nagdagdag ako. Kasi, yan po ay isang hilera lang. So, ginawa ko, yung dalawa kong patungan, pinagtabi ko na. So, mamaya, i-focus natin para makita po ninyo yung ating naayos. So, ano po, umuulan ngayon pero gumawa na po ako ng video kasi bukas baka marami pong singers. Ayan, alam naman po ninyo dito, marami mga singers sa kapaligiran. Kaya, sinasamantala ko na wala po yun. Kaso maingay po yung tren. Pagpapasisahan na po ninyo dahil di natin mapipigilan yung tren. Hindi ko na ma-i-post pala. Pwede ko na ma-i-post. So, ayan, sana po marinig ninyo yung boses ko kasi umuulan na siya. Ayan, kaya kahit po umuulan, itutuloy na rin po natin yung
pagbablog. So, ayan. Medyo matagal pong natapos yung ating inayos dito kasi hindi po tuloy-tuloy yung pag-aayos ko. Hihinto ng mga ilang araw o linggo bago tayo uli mag-umpisa na gawin itong inaayos ko. At hindi pa rin po tapos, guys, na maayos ito dahil dito sa side na to ay hindi pa rin po tapos. Kaya marami pa ako dito kalat sa bandang ito at yung pinakang ibaba ng ating plant rack na pinagawa ko, hindi pa rin po tapos. So, ipapakita ko na rin po sa inyo yung iba kong natapos. Ay, katulad nito, nakikita po ninyo, wala naman po ako mga special na mga halaman na katulad po ng ibang mga plantita na maraming koleksyon na magaganda. So, yung sa akin po na mga houseplant is mga bigay-bigay lang at saka yung iba po, naparami ko lang. Kaya yung ating mga snake plant, naparami ko, isa lang muna, tapos naging dalawa, tapos dumami na po ng dumami, lalo na po yung ating well-fin snake plant. Ayan, tara na po guys. Ayan, tumutuloy yung ulan. So, maglalagay po ako ng payong para po hindi tayo mabasa. Ayan, tingnan ko lang yung cellphone ko pala, baka mabasa guys. So, ito, sira-sira na din yung aking payong na pang-ulan. So, dito tayo guys. Ayan. Diyan ang aking ebebe. So, ganyan na po yung ayos guys. Mapapansin nyo na yung ating patungan o yung ating plant rack ng ating snake plant nasa gilid na po siya. Dati doon siya guys sa ating table kasama ng mga snake plant na nakasabit. So ngayon po ini-adjust ko siya dyan kasi meron po tayong bubong na yero. Kukulangan po siya sa araw. Kaya po hindi siya gumanda. Panay po ang ulan. So, nalulunod sila. Marami naman pong butas yung kanilang patka. So, talagang pumangit po ang ating mga snake plant. Kaya po, nilipat ko na po siya doon sa gilid para po meron silang araw. Nilagyan ko po yan ng net na kulay black para po hindi masyadong mainit sa ating mga house plant. Dahil sila, hindi nila kaya yung sobrang init. Ang lakas po ng ulan. So, makikita nyo dyan guys. Ayan o, may tubig na yung ating sahig. Ayan, konti na lang yung hindi nababasa dun sa parte ng aking abebe. Ayan, nandun na siya sa may pintuan. Baka gusto na niyang bumaba. So, napakalakas ng ulan. Wala po akong pagkakataon na gumawa ng vlog. Kaya kahit po maulan, tinuloy ko na rin po. Yang ating mga well-pin snake plant po, ayan, yan po yung marami akong napagbigyan. Sana po inabuhay yung mga snake plant nila at mapalago din po nila yung mga napagbigyan ko. At yun nga lang po, hindi maganda yung ating guys, yung ating mga snake plant dyan sa taas. So, ayan po guys, dati po dito nakalagay yung ating plant rack ng snake plant, kasama po nito. Kung yung sa dati pong mga nanonood, alam po ninyo yan. Ito kasi nandito sa pinakang tabi. Ayan, dito sa tabi ng pintuan. Yan dyan. Tapos inadjust ko na sila dito guys para po magkaroon sila ng sikat ng araw. Kasi nakukulang siguro sila ng sikat ng araw doon. Nagkakaroon lang po sila doon sa hapon kasi yung atin pong pinalagay na kahoy, yan, makikita po ninyo dyan na mayroon naman pong siwang. Kaya nagkakaroon din po siya ng araw sa hapon. Pero hindi po sila naging maganda dyan kaya inilipat ko. Dahil ganun po ako guys kapag pinupwesto ko sila at hindi po nagugustuhan na ating mga plants ay inililipat ko po. So dati pa rin po namang ayos yan, kaya lang ini-adjust lang natin sila. So ayan po yung ating naparaming snake plant, katulad niyang well-pin snake plant na sinabi ko po sa inyo na dati isang piraso lang po yung ibinigay sa akin at naparami na po natin. So ayan, at yung ating Sansevieria na yung may yellow sa gilid is isang puno din lang yung binigay sa akin. So ngayon naparami na natin at marami na po tayong napagbigyan ng Sansevieria at saka po nito. Pero mas marami po akong napagbigyan nito kaysa doon. Pero marami din doon. Ito nga lang, mas madami talaga siya. Tapos yung itong ating giant anthurium is hindi po yan nawawala ng flowers. Lagi pong meron. Ayan, ang sipag-sipag pong magkaroon ng flowers niyan. At, ayun, meron na rin siyang maliliit na anak. Ayan o. Pero ang tagal niya magkaroon ng mga anak. So, ano to, may
2 puno o 3. Ayan. No, nagkaroon din sa wakas. Tapos yung dito sa ibaba, katapos lang po nitong magkaroon ng bulaklak. Ayan. So 2 silang giant. Tapos dito, nandito pa rin yung mga nakalagay dyan na halaman. So binawasan ko lang po kasi para magkaroon sila ng space para makahinga. Pag sobra pong siksikan, hindi sila nakakasagap ng hangin. Kaya, yung niluwangan ko yung pwesto nila. At ito po, ayan, gustong-gusto ko po itong plant na ito. Kasi, mukha siyang plastic, guys. Pero, totoong-totoo. Kasi, nung nakakita po ako niyan sa mall, ng ganyan, nagtitinda po ng mga halaman. Tinanong ko kung plastic kasi mukha po siyang plastic at ang ganda po niya tingnan kapag malalaki. Malalaki po ang dahon niya, mas malalaki pa dito. Ayan, tapos ang ganda po niya tingnan kaya mabuti na lang po nabuhay kasi ang tingin ko dito, mamamatay siya kasi nawala po yung mga dahon niya. Yung pala, tutubo pala siya ng mas malaki pa. So, ayan. Tapos, yung dati pa rin nating mga peace lily. So, diyan na po natin yan nilagay. Ayan. Ito po naman yung dati isang lang patungan. Yun doon lang. Ngayon dinoble ko siya. Yung 2 patungan na nandoon sa may kabila, kinuha ko na po yung doon. Dito ko na rin po siya pinagtabi. Ayan. So, wala naman po ako mga special na halaman. Mga simple lang po ang aking mga halaman. At gaya ng nasabi ko, yung mga bigay lang po sa akin yung mga well-pin snake plant. Ito galing din sa mga kapatid ko yung mga yan. Oh. Yan. Tsaka yung mga yan, halos lahat po. Ito naman galing sa kapitbahay na itatapon na nila. Pero hiningi ko yung mga sanga. Kasi madami sila. Tatapon na. So, hiningi ko siya para magkaroon ako dito ng parang puno na medyo mataas. Kasi nakakatulong siya sa paglamig ng ating kapaligiran dahil napakainit po dito. So, kung meron akong mataas na puno, ang katulad niyang fortune ay mataas sila at saka malago ang dahon. Kaya, laking tulong po niya dito sa mga katabi niya para maliliman po sila. Dahil ang mga houseplant natin, ayaw nila ng masyadong mainit. Ay napakainit po dito sa aking garden kahit po sa umaga pa lang. Ayan po. Ayan na po yung ulan. So, nagkakaroon po ng tubig. Kaya wala po kaming masisilungan ng aking abebe dito kapag umuulan. So, ayun o. Hanggang doon na yung basa. Pati yung lamesa po, nabasa na rin ng ulan. O, kaya talaga pong hindi kami pwede mag-stay dito ng umuulan. Kaya gusto ko po magpabubong. Dahil yung bubong ko dyan, kunwari lang may bubong, pero tumutulo din po sila. Yan. So, yung sa side doon po, hindi ko na muna papakita sa inyo kasi hindi ko pa po siya natatapos. Yung dito lang po sa side na to. At saka, yung dito sa ating plant truck na pinagpapatungan ng mga sakis dati. Ito. Ayan na siya. So, nakita na po ninyo ito. Ito yung mga nasa ibabaw natin. Ayan. Nakita na po niyo yan. Una ko siyang ginawa. Inayos. Yung nandito. Ayan. Meron lang tayong ginagamit na sombrero na plastic. Ayan. Para hindi tayo mabasa. Ayan. So, yung dati po, ayan. Nakita na ninyo yan. Yung mga yan na inayos ko dito, guys. Oh, may mga yan. So, yung duyan natin, hindi na natin mapapakinabangan dahil sa rain and shine siya. Kaya, ayoko nang gamitin. Baka mahulog lang ako kasi mukha siyang marupok na. Kaya, ang ginawa ko, ayan, ibinitin ko na lang dyan sa itaas. Kasi, pag bulok na lang, saka ko siya itatapon. So, parang display na din lang yan dyan. Ayan. So, nilagyan po natin ng mga paso dito dahil itong mga natin guys, nung ipinatong ko dyan, nung hindi pa po ako nag-aayos masyado, pansamantala pinatong ko itong mga houseplant natin dyan. Nakita ko po na nagustuhan nila kaya hindi ko na lang po sila dyan aalisin. Katulad po nito, nagkaroon siya ng maraming bagong dahon. Ayan o. Toto. Ayan. Gumanda siya, marami siyang naging sanga guys.
Kaya sabi ko dito na lang siya kasi gusto niya yung pwesto niya. Tapos yung ating millionaire plant, ito, dumami din po yung mga sanga niya. Total, pare-parehas lang naman silang house plant. So, dyan na lang sila. Tapos, ito, sana malaki na itong aking puno na to. Kaso guys, ilang taon na din to, hindi ko siya naiiripat. So, bago ko lang siya naripat ngayon. At sana mapalaki ko yung puno na yan. Special yan sa akin guys na puno na yan. Dahil napakamahal niya. Tapos ito, mababago pa po ito kasi hindi ko pa ito sure na dito talaga siya dahil hindi pa totally natatapos yung aking ginagawa guys. Tapos yung dito, na dati nakita nyo nung akin pong ibinlag. So, ito ay nandun sa itaas. So, ibinaba ko na lang po siya dito. Pinagpalit ko na lang. So, ayan. Diyan na siya. Ang ganda niyan tingnan po. Para siyang kortina, no? Yung pagkumapal. So, yan yung bala kong itapon na napag-isipan ko wag na lang kasi maganda naman pala siya. O, yun. Tapos, ito lang. Yung mga simpleng halaman ko lang na nandito. Binigay din lang ito sa akin ng ate ko. Tsaka ito. Ayan. Tinamnan ko dyan ng photos. Ayan. Kinain naman po ng mga slag yung aking photos dyan. Parang maganda naman yung kulay ng aking photos. Kinain naman itong mga slag na to. Napakadami. Tapos may mga anak pa po sila. May peslili din tayo. Tapos ito po yung aking niripat nung nag-live tayo. Ayan. Dito ko na siya nilagay. Ang pangit ng pwesto niya. Oh. Diyan na lang muna siya pansamantala. Tapos nag-cut ako nitong pinagtatlo ko siya at itinusok ko dyan. So, mga bagong tanim itong nakatanim dito sa pot na to. At, ayun yung pinagkunan ko guys sa ibaba, oh. So, dito sa pinakababa natin, ayan, hindi ko pa siya tapos gawin. Kaya nakatambak pa siya dyan. Ito namang ibang mga houseplant natin, dito ko rin naman pinagsama-sama. So, nagustuhan din po nila na magkakatabi sila dito. Kaya dyan ko na lang nilagay. At saka kasi kaya po nagustuhan nila, nasabi kong nagustuhan nila dito. Kasi po ito, hindi ito lumalaki. Pero ngayon, ayan o, ang taba ng dahon niya. At saka marami siyang dahon, 5. Kasi laging natutuyot yung dahon niya. Tapos hindi siya lumalaki. So, type niya dyan sa pwesto niya. Kaya dyan na siya. Yung mga yan. Ito, ganun din. Yun. Marami kasing mga naging anak itong mother plant na to. So, ito yung ibang anak. Tapos, nandun yung pinamigay ko na din yung iba. So, malalaki na rin yung naibigay ko sa kanila. Kasi ilang beses na po ito nagkaroon ng mga babies na napakadami. Tapos, andito na yung ating rubber tree. Nilipat ko rin dito. At saka yung rubber tree nating maganda yung color. Itong ruby. Ayan, diyan ko na siya inilagay dito sa malapit dito. Kasi dati po, nandun siya nakalagay. Yung mga rubber tree natin. So, ito yung mga house plant natin guys dyan. Ito, dati, napakatatangkad na yan. Pinagpuputol-putol ko na. Tumubo na. Ang bilis din pong tumangkad. So, ayan, parang hindi maganda yung mga dahon nila ngayon. Pero tag-ulan naman, dapat gumanda sila. Pero napapangitan ako. Tapos, itong ating umbrella plant na gusto ko rin yan. Ayan o. Inilipat ko na po dyan. Dati, nandito lang siya nakalagay. Dyan. So, kasi pag dito po, masyadong natutuyo yung kanya mga dahon na ninilaw. Mas gumanda po nung doon ko nilagay kasi mas wala akong nakikita mga nagyayelo kaagad na mga dahon nila. So, green na green siya dyan dahil meron siyang shade doon na puno yan sa itaas. At saka nandyan din yung ating dragon tail na malaguna. Natutuwa din ako sa dragon tail ko dahil kumapal siya ng ganyan at napakalago. Samantalang nung itinanim ko yan, napakapangit. At saka layla yung lungay-ngay talaga siya. Napakapangit talaga niyan. Parang hindi magugustuhan ng mga plantita pero pinagtiyagaan ko po yung itanim yan at binuhay. So ngayon ang tataba na nila at saka napakaganda po ng dahon nila at ang lago. Inilipat ko rin po yung ibang mga houseplant dyan sa taas na dati nandito rin lang siya sa ibaba.
So, pinagsama-sama ko na yan. Tapos, itong ating adenium na local adenium is napakasipag po nitong magkaroon ng flowers. Lagi na lang po itong merong bulaklak. Hindi siya nawawalan ng bulaklak, guys. Ayan, oh. Lagi merong, kahit po kalbo na yung katawan nila, pero walang mga dahon, konti lang, pero ang dami niyang flowers, guys. Oh. So, sa mga nagtatanong po, kasi nagtatanong sa akin yung iba na bakit daw namumulaklak yung mga halaman ko, ano daw po bang nilalagay ko? Wala po talaga akong inilalagay na mga pampabulaklak. Kasi hindi po ako gumagamit talaga ng mga kung ano-ano. Basta natural lang po yung kanilang pamumulaklak. Pag gusto na lang mamulaklak, so binibigyan nila ako. Siguro dahil lang po sa marami ditong nagpo-pollinate, marami tayo ditong butterfly, may bubuyog, ayan. Kaya siguro sila dumadami o panay ang flowers. Ang sipag pong magbulaklak. Ito ring rose, ganito, kasi hindi po ako nag-aalaga ng roses. Kaso may nagbigay po sa akin ng rose. Nung ibinigay niya to sa akin is maliit lang. So bagong tanim niya. So nung ibinigay niya sa akin, nagkataon naman na stable na po yung itong rose na to. Mayroon na po siyang isang dahon. Kaya binigay na niya sa akin dahil stable na daw. Pero ngayon, guys, ang haba na po nung katawan ng ating rose. Mula dyan, papunta na dito. At marami na ring mga bagong tumutubo sa kanya. At naging 3 sanga na po yan. Ayan. At nakailang bulaklak na rin po yan. At may nasilip pa ako. Ayun o, may bago rin siyang tubo. Kasi hindi po ako nag-aalaga ng rose. Kasi hindi ko pa nasubukan kung marunong ba akong mag-alaga. So, tamang-tama yan. Ang ganda. Nakailang flowers na po siya, ang sipag niya. So, ang sabi nung apo, ito daw po ay kulay pink. Pero nung namumulaklak sa akin, guys, kulay red siya. Hindi siya pink. Kasi yung lola daw niya, walang kulay red na rose. Puro pink lang. Nung nandito sa akin, naging red. Siguro, pinollinate po ng butterfly. Kaya po, naging red yung aking rose. At maraming salamat sa iyo, Sidra, sa pagbigay mo sa akin. Itong rose na nanggaling sa iyo, haba na po ng mga katawan niya. Ngayon, hindi ko siya mapropa kasi hindi po ako marunong talaga mag-alaga pa ng rose. Susubukan ko po pala mag-cut niyan kung mabubuhay kasi hindi ko pa talaga na-try mag-alaga ng rose. First time po na meron tayong rose sa ating garden at ang sipag magkaroon ng flowers. At itong ating Madre de Cacao. So, pinilit ko pong magdala dito sa Manila ng Madre de Cacao. So, nung dinala natin to, guys, wala siyang dahon, katawan lang. Kasi gusto ko rin na mayroong ganito ako talaga. Oh. Ngayon, marami na po siyang dahon. At nagustuhan nung mga houseplant ko dyan sa ilalim dahil siguro dito sa aking Madre de Cacao. Ayan. At least na ilagay ko rin dito yung gusto kong puno. Ayan. Tapos yung ating dragon fruit, guys, nandito yung dati sa ibaba. Ayan, dyan nakalagay dati. Ngayon, iniakyat ko siya dyan para magkaroon po siya ng init ng araw o sikat ng araw. Dyan, pagapangin ko siya dyan para dyan siya lumago. Ayun, may mga bago na ako nakikitang suloy. Ayun, may bago. Mayroon ng mga maliliit na tumutubo. So, sana maging maganda siya dyan. At yung mga orchids po na ibinigay din lang sa akin ng mga pamangkin ko, ng ate ko sa probinsya, ayan na po. Diyan ko na nilagay. At nabuhay naman po. Ayan. So, ito, ang sabi niya sa akin is maganda raw yung bulaklak niya. Parang ito yung yung sa gabi na mumulaklak. Oh, night blooming kung tawagin. Pero sabi niya maganda daw ang color nito kasi nagpi-pink siya. Yung sa ate ko kasi kulay white. So ngayon, nung binigay niya sa akin, isang putol lang yun. Ang ginawa ko, pinagdalawang putol ko at saka pinaghiwalay ko siya ng tanim. Ito, inilagay ko dito sa bunot. So sinubukan ko kung saan ba siya maganda mabuhay. Itinusok ko lang yan dyan, guys. Hindi ko siya itinanim, basta isinuot ko lang dun yung pinakandulo niya. Ngayon, ay ito, meron na siyang bagong dahon. Ayan. Tapos yung isa,
Yung isang dahon, itinanim ko naman po sa lupa. So, itinanim ko lang sa polybag kasi sinubukan ko lang kung mabuhay siya. Ayan, dito ko siya sa polybag itinanim. At mayroon na rin po siyang bagong dahon. Ayan, oh. So, parehas lang po silang nabuhay. Sa lupa man o sa bunot. Ayan, hinihang ko na dyan. So, dyan natin siya palaguin. At dyan ko na rin po sila inilagay dahil sa nagustuhan nila dahil ang ginawa ko, nilaglagay ako ng mga halaman na medyo mataas para magkaroon ng shade yung ating orchids dyan. Kasi ito guys, napakakapal nito dati. Pumangit siya dun sa ilalim ng duyan. Doon ko siya kasi nilagay. So, hindi siya nakasagap ng init dun. Pangit siya. Tapos, kung umulan man, hindi siya nauulanan. Kaya dito ko na po siya nilipat. Pag namulaklak po ito, hindi ko alam guys yung mga pangalan nitong orchids na ito mga binigay sa akin. Sobrang haba niyan guys. Pag namulaklak ito, kung ano yung haba niya, is napupuno po ng flowers. Ang flowers niya ay white and light violet. Yun ang yung kanyang bulaklak na makapal siya dati. Ang haba-haba po niyan, humahaba siya ng mahabang-mahaba. At ganun din, kadami ang kanyang flowers, kaya po maganda. So, itong binigay din sa akin ng pamangkin ko, ayan, humaba na rin po ito. Dati, lumalabas pa lang yung kanyang dahon doon. So, maganda rin ang bulaklak nito. Ang tawag nila dito, tigre. Ayan. Nagiging maayos na po yung ating mga halaman. At dito ko na nilipat yung itong calathea. Oh. Diyan ko na siya, tumaas na siya eh. At saka nandyan yung iba nating calathea sa ilalim. O, ayan o. Nagustuhan nila dyan guys. O, lumaki na siya at saka dumami yung dahon niya. Kasi dati, nandoon siya guys sa ilalim. Yung na, pinakang ilalim na yun na sabi ko sa inyo na gusto ko yung halaman. Dyan sila dati nakalagay. Ang pangit niya dyan. Kaya nung nilipat ko dito is gumanda siya. So, itong mga ito, pag sikat pa lang po ng araw, naiinitan na yan. Nandyan yung sikat ng araw. So, sakto dito. Ayan. Sakto yan dyan. Ngayon po, naglagay po ako ng black na net. Ikinapit ko na po dyan para yung mga ibon, hindi na po dito pumupunta. Kasi, winawasak lang po ng mga ibon yung aking mga tanim. Kinakaykay nila yung mga lupa. Ayan. At yan po, pala, update ko na rin po kayo. Yung ating rose cactus, itatapon ko na po, sinabi ko po sa inyo na itatapon ko na siya, pero hindi ko naman siya tinapon dahil sa napakasipag naman po niya magkaroon ng flowers. Siguro ayaw niyang itapon ko sila, kaya panay po ang bulaklak. Alam nilang mahilig ako sa bulaklak. So, hindi sila tumitigil sa pamumulaklak po. Ayan, ang gaganda po ng bulaklak niya, kulay orange niya, ating rose cactus. Ayan, marami pa ring mga buko ng bulaklak. Halos lahat ng dulo may mga buko siya. Tapos yung kinat natin, dyan, kinat ko yan. Ang tangkad na naman. Nandun na naman po sa ibabaw ng net na, ayan, yumuyuko na dahil tumama na siya dun sa net. Puputulin ko na naman. Tapos yung pinutol ko, ipinatong ko lang po dyan yung mga kinat ko na sabi ko itatapon ko na rin. Hindi ko na rin talaga siya tinapon. Ayan. Hinayaan ko na lang siya dyan sa gilid. Total, nandyan naman sila sa tabi at saka nasa medyo taas. So, hindi naman siya makakadisgrasya. Kasi po, nakakatakot yung kanilang mga tinik. Talagang ang daming tinik. Tapos, dikit-dikit pa. Dyan na lang siguro talaga sila nababagay para hindi sila disgrasya ng tao. So, ito naman yung ating ayan, ginawa. Naliligo sila sa ulan, guys. Oh. Ito po pala, guys, binigay din lang sa akin ito ng kapatid ko. Ayan, dati ang haba niyan. Ayan, naputol-putol na siya. Pero, hindi ko rin siya tinapon. Puro green ang ating mga houseplant. So, maganda rin naman yung may ibang color. Ito, maganda. Yung yung humahaba. So, kahit maliliit pa lang siya, dito, baka gumanda siya dito kasi doon sa dati niyang pwesto po, hindi rin niya nagustuhan. I-share ko na rin po sa inyo, guys, yung aking nakain na durian. So, yung kinain kong durian, siyempre nagustuhan ko dahil masarap yung durian talaga na natikman ko. Nung pumunta kami sa farm doon sa Laguna. So, ngayon, ipinatong ko dito yung mga buto niya. Eto, meron tayong 4 na tumubo.
Ayan, mataas-taas na rin ito. Ayan, so ano lang po, nagustuhan ko lang naman siyang ilagay dyan. Alam po ninyo, dati, nung pumunta kasi ako ng Taiwan, meron po ako nabiling atis doon na napakasarap at napakalaki. Ngayon, pinatubo ko siya doon sa isang pot. Aba guys, natikman ko na yung bunga. After 7 years, nakakain na ako ng bunga. So wala naman po mawawala kung magpapatubo ng mga butong nakain natin. Kahit po ang katawan ng aking atis is gadaliri lang, namunga po siya, binigyan niya ako ng bunga. Kaya lang, hindi siya bumunga ng kasing laki ng ball na katulad ng nabili ko. Kasi ang laki po talaga ng bunga nun, kaya ako po binili. Napakalaki ng bunga. Nung namunga na yung aking atis guys is ang binigay niya sa akin bunga is maliit. Katulad ng regular nating atis dito sa Manila o dito sa Pilipinas. Hindi na siya naging katulad ng dati nang binili ko na napakalaki po ng bunga. Kaya ko talaga siya binili kahit pa mahal. Magkaroon lang ako ng ng mother plant dito. Tingnan natin guys yung aking sinasabing atis. Kaya hindi ko nakain. Inunahan po ako ng ibon. Ayan. Binutas nila yung bunga kasi napakatamis po talaga. So ito yun tingnan po ninyo yung katawan niya. Dadaliri lang yung katawan niya. Malaki pa yata yung daliri ko dito sa katawan. Ayan, itinanim ko po dito sa malaking pot na ginawa ko. Ayan, yung aking DIY pot. Ayan. Ito lang yung katawan po niya. Tapos, ito lang yung sanga niya. Ang liit-liit lang ng sanga niya, guys. So, tapos, ayun lang yung isang pinakasanga niya. Ito yung sinasabi ko po, andito pa pala. This year lang po, yung namunga pala nang hindi ko nakain. Kasi inunahan ako ng ibon. Kasi, andito pa po yung pinagkainan ng ibon at saka mga langgam. Kasi sobrang tamis. Sabi ko, sa ibang araw ko nalang kukunin kasi gusto ko mahinog sa puno. Ayun, naunahan ako ng ibon. So, ayan. Napakatamis. Tingnan po ninyo yung puno niya. Ganyan lang siya. Kaliit. Napakaliit lang niya. Pero napakinabangan ko na po yung atis na to. Napakaliit talaga niya. Ang payat pa. Ito lang yung puno niya. Baka hindi masyado mapansin dahil napakaraming katawan ng oregano. So ito lang siya guys. Ang liit. Yan. Ganyan lang siya kadami. Ang dahon niya. Ang liit-liit. Dito namunga. Dito tumubo yung bunga niya nung last year. Yan, dito. Napakaliit ng sanga. Parang hindi kaya. Kaya ang ginawa ko nung tumubo dyan yung bunga, sinabit ko to. Para hindi siya lumaylay ng todo. Ayan, tingnan nyo po. Ganyan lang yung dahon niya. Pero talagang binigyan niya po ako ng bunga. At ang liit-liit ng puno niya. So, yan lang. May sanga siya ditong konti. So, dito, ito, nakain ko rin itong napakatamis din po nung rambutan. So, itinapon ko lang dito yung buto niya. Ito, malaki na, yan. Baka balang araw, guys, mamunga rin po ito dito sa pot na ito. Di meron na tayong atis. Meron pa tayong rambutan na nakatanim dito. Bahala na po. Palay nyo po, magkaroon din siya ng bunga. Dito lang sa aking pot na maliit. Hindi naman to kalakihan guys. Ito, malaki din po pala yung pot na yan na ginawa ko. Ayan napakabigat niya. Kasi sinimento ko yan guys. Ayan ganyan lang po kalaki yung kanyang pot. Sana lumaki din itong rambutan para meron din tayong rambutan na makukuha. Ayan. So, kaya ito yung ating guys. Yung ating ayos. Ayan. Hindi pa masyado po ha. Ayan. Ganyan lang po muna ang ayos ng ating garden guys. Para ma-update din po kayo guys sa ating mga house plant. Dahil madalang tayo mag-upload pala ng mga house plant po. Ayan. So, ganyan po dito hanggang doon sa dulo. Yan. So, yun po guys ang aking share at maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you for watching at mag-ingat po tayong lahat. Bye!